May mga bagay na mahirap talagang paniwalaan, lalo na ang mga taong dati-rati ay nagmamahal at nagbibigay sa atin ng atensyon. Pagkatapos ay bigla na lang silang mag-iiba at hindi na magiging katulad ng dating kakilala natin. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Hilbert, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan po naming magpipinsan noong magtungo kami sa baryo ng aming lola, at kamuntik na kaming hindi makalabas dahil pinamumugaran yon ng mga kampon ng kadiliman. Taong 2000, nasa panahon kami ng kasagsagan ng aming kabataang magpipinsan. Mahilig kami sa barkada at pamamasyal kaya busog kami sa pangaral ng magulang. Kahit paano ay maganda na sistema ng buhay namin sa probinsya. Mayroon kaming telebisyon sa bahay, telepono, at hindi kami masyadong naiinip dahil mahihilig kaming magpipinsan sa magazine, song hits at magbasa ng mga aklat. Hindi pa uso ang cellphone kaya naman maayos pa ang mga libangan noon. Tanda ko pa na mayroon pa kaming napapatugtog na gitara sa bahay. Panayang kantahan naming magpipinsan. Masasabi ko na masaya ang buhay kabataan ko kumpara sa buhay ng mga kabataan sa kasalukuyan. Nasa edad 16 pa ako noon at sinundan ako ng kapinsan kong si Peter na 15. Samantalang si Lara naman ay 14. Ang mga sumunod sa mga kapinsan ko ay mga bata na ang edad sa amin. Solo akong anak kaya naman kung ituring ako ng mga kapinsan ko ay para ko na ring mga kapatid. Magkakapitbahay naman kami kaya araw-araw silang tumatambay sa aming bahay. Bakasyon noon at panahon ng tag-araw, kaya sa tuwing naiinitan kaming magpipinsan ay nagsisipaglangoy kami sa tabing ilog na malapit sa aming bahay. Isang araw ay mayroong tumawag sa telepono. Si Nanay Beatrice ang nakasagot ng tawag at nagpakilala ang ginang sa kabilang linya bilang si Aling Lucrecia, nakasambahay ni Lola Olga. Ibinalita niya na mayroong sakit si Lola Olga at mahina na ito. Gusto sana niyang bumisita kaming magpipinsan sa kanyang baryo dahil matagal na daw niya kaming hindi nagkikita at talagang miss na niya kami. Kung sakaling magbabakasyon daw kami sa baryo ng San Pascual ay may posibilidad na gumaling at lumakas si Lola Olga. Maya-maya ay natapos na ang tawag at pinag-uusapan naming mabuti ang tungkol sa pagbabakasyon namin sa San Pascual. Si Lola Olga ay ina ni Nanay Beatrice. Matagal na nilang pinapaalagaan ito sa kasambahay na si Aling Lucrecia. Gusto sana nga ng mga magulang ko na magtungo sa San Pascual. Kaso ay mayroon silang trabaho. Isa pa may sari-sari store si Nanay Beatrice sa Kamanukan. Wala siyang mapag-iiwanan kaya tinanong niya ako kung kaya ko bang bumiyahe patungo sa baryo at kung gusto ko ay isama ko ang dalawa ko pang kapinsan na sina Peter at Lara. May mga isip na sila at matatanda na kumpara sa mga maliliit nilang mga kapatid. Kinausap ko ang dalawa kong pinsan at humingi kami ng permiso kina Tio Albert at Tia Neri. Pumayag naman sila pero iba yung ingat daw ang gawin namin dahil may kalayuan ng lugar na aming pagbabakasyonan at medyo liblib ang lugar. Nagplano kaming 3 sa pag-alis. Matagal-tagal na din akong hindi nakakarating sa baryo. Nasa elementarya pa ako noong huling nagbakasyon ako sa lugar na yon. Pero tanda ko pa kung saang barko kami dapat sumakay. Lumipas ang 2 araw ay tumawag ulit si Aling Lucrecia. At eksaktong si Tatay Eman ang nakasagot ng tawag. Nabanggit ng tatay ko na aalis kaming magpipinsan sa isang araw. Nasabi ni Aling Lucrecia na baka maligaw kami sa baryo, kaya susunduin na lamang daw niya kami sa pier para makasigurado na makakarating kami sa aming pupuntahan. Sumang-ayon ang tatay ko at nagpasalamat siya kay Aling Lucrecia bago binaba ang telepono. Nakahanda na noon lahat ng aming mga kagamitan sa pag-alis. Isang araw bago kami umalis, may binigay sa aking kwintas si Nanay Beatrice. Ibinigay daw yun sa kanya ng kapatid na madre ni Tatay Eman noong pinagbubuntis niya ako. Medalyon ng San Benito.
Proteksyon ko daw yun laban sa masasamang elemento. Nangangamba daw siya dahil malayong lugar ang aming pupuntahan at hindi siya nakakasigurado sa aming seguridad. Kaya mabuti na daw yung may dala akong gabay mula sa Panginoon. Sa pagkakataong yun ay nag-alangan akong umalis. Kaso ay nakukonsensya naman akong hindi umalis dahil sa gusto kaming makita ni Lola Olga. At kahit paano ay napamahal na din sa amin si Lola Olga sa matagal na panahon. Nagpasalamat ako kay Nanay Beatrice at binaon ko ang lahat ng kanyang mga tagubilin sa akin. Sumapit ang araw ng aming pag-alis. Inihatid kami ng aming mga magulang sa pier at ganoon na lang ang aming pagiging sentimental noong magpaalam kami sa isa't isa. Ipinangako namin sa kanila na hindi kami matatagalan ng 1 buwan sa lugar na yon at kapag gumaling sa sakit si Lola Olga ay babalik na kami sa aming bayan. Matapos ang ilang minuto ay sumakay na kami sa barko ni na Peter at Lara. Medyo may halong kaba at kasabikan ang aming nararamdaman. Dahil mahigit 6 na oras ang gugugulin namin sa karagatan at talagang napakatagal ng aming biyahe. Lagpas ng tanghali bago kami nakarating sa daungan. Bumaba kami sa barko at mayroong matabang babae na mukhang masungit ang lumapit sa amin at nagtanong kung kami ang anak ni na Beatrice at Tia Neri. Sumang-ayon kami at ngumiti siya sa amin. Nagpakilala siya bilang si Aling Lucrecia at pumunta siya para sunduin kami. Tuwang-tuwa kaming tatlo lalo na nang tulungan niya kaming bitbitin ang aming mga bagahe. Maya-maya ay nag-abang kami ng jeep na masasakyan. Halos 2 oras kaming nagbabiyahe at talagang may kalayuan pa ang baryo. Pagod na pagod kami at nakatulog na kami sa jeep. Maya-maya ay ginising kami ni Aling Lucrecia. Pababa na pala kami ng jeep at nasa bukana na kami ng baryo. Inakala namin na malapit na ang aming destinasyon pero malayo pa rin pala. Nag-tricycle pa kami at nakita naming magpipinsan na dumidilim na sa paligid. Mukhang gubat ang pinapasukan namin at maraming nagtataas ang mga punong kahoy. Talahiban at talagang liblib na baryo. Bumaba kami sa isang bahay na yari sa bato sa gitna ng maraming kakahuyan. Mayroon naman itong mga kapitbahay kaso ay nagtaka ako na ganoon pala ang kabuuan ng bahay ni Lola Lucrecia. Mukhang lumang-luma na ang bahay kung pagmamasdan sa labas. Pumasok kami sa loob ng bakuran at naririnig pa naming magpipinsan ang mga huni ng uwak sa paligid. Nakakapangilabot at nakakapanindig balahibo. Pero kita namin na may mga halamang ornamental pa palang naaalagaan si Lola Olga. Kaya lang ay napupuno na yun ng mga damo at kailangan na rin na magamasan upang mamulaklak ng maayos. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay bukas ang mga ilaw. Nakita namin ang mga antigong kagamitan at sa gawing sala ay nakita namin ang isang matandang puno ng mapuputing buhok na nakapusod. Nakasuot siya ng sayang puti at pagkakita niya sa amin ay tumayo siya at mabagal na lumakad patungo sa aming kinatatayuan. Nagsipagmano kami at yumakap ng mahigpit. Hindi namin mapigilang mapaluha dahil sa wakas ay nakita naming muli si Lola Olga. Sa pagkakataong yun ay matindi ang pagkamis namin kay Lola Olga. Pansin ko na malaki din ang ipinayat niya, pero masaya ako na makita na hindi siya nakaratay sa banig. Nagkamustahan kami at maya-maya ay inutusan ni Lola Olga si Aling Lucrecia na maghanda ng hapunan at siguradong gutom na gutom kaming magpipinsan. Napatingin ako sa aking orasan. Mag-aalas 8 na pala ng gabi at mukhang nalipasan na yata ako ng gutom sa matagal na biyahe. Makalipas ang kalahating oras ay tinawag na kami ni Aling Lucrecia para magtungo sa may hapagkainan. Naghanda pala siya ng tinulang manok at umuusok pa yon. Biglang kumalam ang aking tiyan. Doon pa lang ako nakaramdam ng gutom. Pumunta kami sa hapagkainan at pinagpatuloy ang kwentuhan. Kinumusta ni Lola Olga ang aming pag-aaral, gayon din ang aming mga magulang at pinagkakaabalahan. Nabanggit niya sa aming malaki na ang pagbabago sa baryo.
Hindi sila gumagamit ng mga kemikal sa pagkain o anumang mga gadget. Simple lang ang buhay doon kaya makakapagpahinga kami at maraming magagandang tanawin na pwede naming mapasyalan. Nabanggit namin na abala sa trabaho ang aming magulang kaya hindi sila nakasama sa pagbabakasyon sa baryo. Kami na mismo ang humingi ng pasensya kay Lola Olga. Ngumiti na lang si Lola Olga at sinabing alam niyang laging abala sa trabaho ang kanyang mga anak. Sanay na siya sa mga dahilan ng mga ito simula pa noong magkaroon na sila ng kanilang mga pamilya. Kaya naman kami na lang mga apo ang inaasahan niyang makabisita. Medyo maawa at nalungkot naman ako sa parte ni Lola Olga. Kaya mas ginusto ko na mas lalo pang mapalapit pa sa kanya habang nagbabakasyon kami sa baryo. Masarap ang pagkakaluto sa tinola at mukhang hindi nga gumagamit ng maraming bitsin si Aling Lucrecia, sapagkat eksakto lamang ang lasa ng ulam. Maya-maya ay nagligpit na siya ng pinagkainan at matapos noon ay sinamahan na niya kami sa aming magiging silid. Nagpaalam na rin sa amin si Lola Olga dahil mukha na rin siyang inaantok. Nagulat kaming magpipinsan sapagkat halos malapit lang pala sa aming silid ang silid ni Lola Olga. Pero mabuti na rin yun para naman kapag may kailangan siya sa amin ay madali niya kaming matatawag. Pumasok kami sa kwarto at bumungad ang malaking espasyo. Nagdesisyon kaming magpipinsan na magtabi-tabi na lang sa malaking kama. Matapos naming maipasok ang mga bagahe ay nagpasalamat kami kay Aling Lucrecia at sinarado ang pinto. Nagkwentuhan pa kaming magpipinsan habang nagpapaantok. Ibinahagi namin sa isa't isa ang saloobin at komento sa kabuuan ng bahay ni Lola Olga. Pansin ni Peter na medyo naging malungkot at sobrang tahimik ng buong kabahayan. Ano po bang inaasahan namin? Dalawa lang naman sina Lola Olga at Aling Lucrecia sa bahay. Pero siguradong babalik sa dating sigla ang bahay dahil tutulong na kaming magpipinsan sa paglilinis at pag-aayos ng bahay. Maya-maya ay tumigil na kami sa pagkwekwentuhan, dulot ng matinding antok. Pumwesto na kami sa pagtulog. Hindi na namin namalayan ang oras at pagkapikit ng aming mga mata ay nagdire-diretso na kaming nakatulog sa malambot na kama. Mabuti na lang at walang namahay sa aming tatlo. Kinabukasan ay maaga kaming nagising. Hindi namin nakasabay sa pag-aalmusal si Lola Olga. Mayroon pala itong tinatahi sa kanyang kwarto dahil may inaasahan siyang bisita sa pagsapit ng gabi. Hindi na namin inabala si Lola Olga at dumulog na kami sa hapagkainan at nagsalo-salo sa masarap na paalmusal ni Aling Lucrecia. Pritong isda na mayroong kasamang pritong talong at nilabong itlog. Bukod pa doon ay mayroon pang gatas. Naitanong namin sa kanya kung mayroon kaming mapapasyalan at mapaglalanguyan sa baryo. May itinurong sapa sa amin si Aling Lucrecia nang biglang may taong tumawag mula sa bakuran. Lumabas si Aling Lucrecia at pagkatapos ay hinarap ang taong nasa labas. Maya-maya ay pinapasok niya ang isang matandang lalaki na ipinakilala niya sa amin bilang Mang Agustos, na kaibigan ni Lola Olga. May bitbit na basket na may itlog si Aling Lucrecia at mukhang ibinigay ito ni Mang Agustos sa kanya. Naikwento ni Aling Lucrecia kay Mang Agustos na gusto naming mamasyal at makapaglangoy. Baka daw kasi mainip kami sa loob ng bahay kung maghapon lamang kaming nakatambay doon. Mabuti pa daw ay sulitin namin ang pagbabakasyon para naman maging makabuluhan at maraming maikwento sa aming pamilya pagka-uwi namin sa probinsya. Nagpresenta si Mang Agustos na samahan kami sa may sapa. Malamig at malinis ang tubig, kaya siguradong mag-i-enjoy kaming magpipinsan. Nasabik kami kaya naman nagmadali na kaming magligpit ng mga pinagkainan. Pagkatapos ay bumalik kami sa kwarto para makapaggayak ng mga dala naming damit. Pagkatapos ay nagsipagpalit kami ng damit at naglinis ng katawan bago sumama kay Mang Agustos. Nagpaalam kami kay Aling Lucrecia at nangako na bago magtanghali ay uuwi kami kaagad sa bahay. Ngumiti siya at pinaalalahanan kami na dapat lang ay umuwi kami bago sumapit ang tanghali dahil magluluto siya ng masarap na ulam para sa aming lahat. Matapos naming magpaalam ay masaya kaming naglakad at nakita namin ang ilang mga kapitbahay.
Mga tahimik sila at napako ang kanilang mga atensyon sa amin. Matatalas ang kanilang mga tingin sa amin at talagang natakot ako ng husto. Ngumiti sa amin si Mang Agustos at sinabihan kami na huwag matakot. Sadyang mga naninibago lamang ang mga residente kapag may bagong mga dating sa baryo. Sinabihan niya ang mga kapitbahay na huwag kaming takutin sa mga kanilang mga tingin at kung maaari ay bumalik sila sa mga gawain nila. Maya-maya ay naghiwa-hiwalay ang mga tao at lumihis ng tingin. Nakahinga kami ng maluwag at nagpatuloy kami sa paglalakad. Kinuwentuhan pa kami ni Mang Agustos na magiliw sa mga panauhin ni Lola Olga. Kaya naman marami siyang kaibigan sa baryo. Naitanong ko kay Mang Agustos kung palaging may dumadating na bisita sa bahay ni Lola Olga. Tumango siya at sinabing tuwing napapadalas ang pagsapit ng kabilugan ng buwan ay may mga pumupuntang bisita sa kanyang bahay. Madasalin daw si Lola Olga at nagpupunta sa bahay niya ang mga kaibigang deboto sa Panginoon. Naisip ko na nagkakaroon siguro ng prayer meeting sa bahay ni Lola Olga. Kaya marahil marami siyang mga kasamahang nagdarasal. Natuwa naman kaming magpipinsan dahil marami pa ring tao ang pumupunta sa bahay ni Lola Olga at hindi siya malulungkot dahil marami pa ring nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Malayo man siya sa kanyang mga kamag-anak, marami pa ring ibang tao na tumutulong at dumadamay sa kanya. Dagdag pa ni Mang Agustos na maraming tumutulong kay Lola Olga para malinis ang bahay nito. Tuwing makalawa ay mayroong mga kapitbahay ang natulong kay Aling Lucrecia para maglinis ng mga kasangkapan. Kaya pala wala akong makitang alikabok sa mga muebles at iba pang mga gamit sa bahay. Buhay na buhay pala ang bayanihan sa loob ng bahay ni Lola Olga. Makalipas pa ang ilang sandali ay nakarating kami sa sapang tinutukoy ni Mang Agustos. Napamulagat kami sa ganda ng kapaligiran. Umaagos ang malinis na tubig at may mga kakahuyan pa rin sa paligid pero walang masyadong kabahayan. Sinabihan kami ni Mang Agustos na mauuna na siyang umalis dahil marami pa siyang dapat gawin at mayroon pang trabaho noong umagang yon. Itinuro lang niya ang daan pabalik sa bahay ni Lola Olga. Nagpasalamat kami kay Mang Agustos at pagkatapos ay nag-umpisa na kaming ipatong sa malalaking batuhan ng dala naming tuwalya at mga damit. Saka kami nagsipaglangoy sa sapa. Sobrang lamig ng tubig at talagang nakakagising ng diwa. Napapasigaw kami sa matinding lamig na nanunuot sa aming mga ugat. Sobrang sarap sa pakiramdam at nakakabuhay ng dugo ang aming paglalangoy. Hindi nga kami nakakaramdam ng gutom kahit pa ulit-ulit kaming nagtatampisaw. Lumulubog at lumulutang sa sapa. Hindi naman nagtagal at nasanay na rin ang katawan namin sa temperatura. Patuloy ang aming masayang paglalangoy. Pasipol-sipol pa ako habang nagpapalutang-lutang. Maya-maya ay nagsawa na din kami sa kalalangoy. Kaya nagtuyo na kami ng aming katawan at nagbihis ng bagong pamalit na damit bago pa kami lamigin. Naglakad na kami pabalik sa daan na itinuro ni Mang Agustos nang bigla kaming may makasalubong na isang ginoong may pasan na mga kahoy. Tinanong niya kung saan kami galing at kung anong ginagawa namin sa lugar na yon. Nabanggit namin sa kanya na mga apo kami ni Lola Olga at nagbabakasyon lamang kami ng ilang linggo sa San Pascual. Tinignan niya kami mula ulo hanggang paa, saka siya nagwika na wag na kaming magpatagal pa sa baryo. Hindi namin alam kung anong klaseng panganib ang naghihintay sa amin. Wag din kaming tumitig sa mga mata ng mga residente doon dahil siguradong mapapahamak kami. Nagkatinginan kaming magpipinsan sa mga naguguluhan at pagkatapos ay tinanong namin siya kung anong ibig niyang sabihin. Subalit hindi na niya kami pinansin bagkus ay naglakad na siya palayo sa amin. Nagkibit balikat na lang kami at lumakad na pabalik sa bahay. Mayroon pa kaming mga nadaan ng mga tao at talagang kakaiba ang mga tingin nila sa amin. Sumunod kaming magpipinsan sa mga tagubilin ng Ginoo at hindi nga kami tumitig sa mga mata ng mga tao. Mababalasik at talagang nakakailang ang kanilang mga mata na para bang nakikita nila pati kaluluwa namin.
Pagkabalik namin sa bahay ay inabutan naming nagluluto ng pananghalian si Aling Lucrecia. Kinumusta niya ang aming pamamasyal kaya naman nagkwento kami sa kanya ng masayang paglalangoy namin sa malamig na sapa. Naitanong pa namin sa kanya kung bakit ganoon makatingin ang mga kapitbahay sa amin. Masasama at matatalim. Ngumiti lamang si Aling Lucrecia at sinabing wag papansinin. Ganoon lamang daw sila pero mababait daw ang mga kapitbahay nila. Luminga-linga sa paligid si Lara at tinanong kung lumalabas ng silid si Lola Olga. Tumugon si Aling Lucrecia at sinabing hindi pa ito lumalabas at kabilin-bilinan nito na wag aabalahin ng matanda dahil nagdarasal ito at pinaghahandaan ng mga paparating na bisita sa gabi. Naintindihan naman namin yung magpipinsan. Marahil ay mahalaga nga ang magaganap na pulong kaya pinaghahandaan ni Lola Olga ang pagdating ng kanyang mga bisita. Pagsapit ng hapon ay naisipan naming maglaro ng tagu-taguan na magpipinsan dahil wala kaming ibang mapagkakaabalahan. Walang telebisyon o radyo man lang sa bahay, kahit mga aklat. Nagtataka ako dahil noong una ay marami namang aklat at may radyo pa sa bahay ni Lola Olga. Kung saan-saang sulok kami nagsisipagtago ni Peter samantalang si Lara ang naghahanap sa aming dalawa. Naghiwalay kami ng daan ni Peter para mahirapan si Lara na matagpuan kami. Napadako ako sa isang bukas na silid na noon ko lang nakita. Pumasok ako sa loob at sumalubong sa akin ang isang masangsang at nabubulok na amoy. Medyo malamig pa sa silid. Hindi ko alam pero wala namang kahangin-hangin at sarado lahat ng mga bintana. Kung ano-anong mga aparador, lamesa at baul ang nakahanay sa silid. Maya-maya ay may nakita akong malaking bulto na may saklob na telang kulay pula. Inisip ko pa na baka ribulto yun ng Diyos, kaya tinanggal ko ang tela. Halos mapasigaw ako sa pagmumura nang makita na mukhang halimaw ang ribulto na tila isang aswang. Nagririgodo ng puso ko sa sobrang kaba. Hindi ko malaman kung santo ba ang ribulto at kung bakit nag-iingat ng ganoong klase ng bagay si Lola Olga. Pagyukod ko ay may nakita akong magabok na baul na nasa tabi ng ribulto. Wala yung kandado kaya binuksan ko. Doon na mismo ako napasigaw ng husto pagkakita ko sa napakaraming durog-durog na kalansay ng tao, pati ilang piraso ng bungo ng tao. Patakbo akong lumabas ng silid at nakasalubong ko pa sina Lara at Peter. Pinagtatawanan nila ako at parang nakakita daw ako ng multo. Hindi ako nakapagsalita sa sobrang pagkataranta kaya isinama ko na lang sila sa loob at ipinakita ang ribulto. Gayon din ang laman ng baul. Namilog ang kanilang mga mata at nangilabot sila. Dali-dali kaming lumabas ng silid at nagkaisa kami na manahimik at isikreto ang mga nakita namin. At baka mapagalitan pa kami ni Aling Lucrecia sa aming kapangahasan. Tumigil na kami sa paglalaro at bumalik kami sa kwarto kaso ay mabilis na kaming tinawag ni Aling Lucrecia para makapaghapunan. Mag-aalas 6 pa lang ng hapon at masyado pa maaga para maghapunan kaso ay baka maraming bisita ang dumating kaya siguro inagahan ng paghahapunan. Sabay-sabay kaming kumain sa hapagkainan at naitanong ni Peter kay Aling Lucrecia kung bakit wala man lang telebisyon o radyo sa bahay. Dati-rati naman ay mayroon. Kahit mga aklat ay wala na rin. Nabanggit ni Aling Lucrecia na nagkasakit ng malubha si Lola Olga. Kaya kinakailangan ibenta ang ilang gamit sa bahay dahil malaki ang nagastos nito sa paggagamot. Sumabat ako sa usapan at tinanong kung magsisimba man lang ba silang dalawa at kung bakit wala man lang kaming nakikitang ribulto o imahe ng Diyos sa buong bahay. Tumingin sa aking mabuti si Aling Lucrecia na para bang sinusukat ang buong pagkatao ko at pagkatapos ay tumugon siya at sinabing hindi sila nagsisimba ni Lola Olga. Iisang Diyos lamang ang sinasamba nila. Madiin at mukhang galit ang tono ng pananalita nito na tila na insulto sa tanong ko. Medyo natakot na akong magtanong kaya nananahimik na lang akong kumakain. Nakatapos kami sa pagkain ng mga tahimik. Tumulong kaming magpipinsan sa pagliligpit ng mga pinagkainan at pagkatapos ay dumiretso na kami sa kwarto at doon na lang kami nagkwentuhan. Iisang araw pa lang kami sa loob ng bahay pero
Marami na kaming napapansing misteryong hindi namin maipaliwanag. Nagtangka kaming kumatok sa pinto ni Lola Olga para tanungin siya kung kumain na ba siya. At laking gulat namin nang biglang dumating si Aling Lucrecia at tinanong kung anong ginagawa namin sa labas ng pinto. Ako na ang naglakas loob na sumagot. Nag-aalala kami na baka hindi pa kumakain si Lola Olga. Tumugon sa malamig na tinig si Aling Lucrecia at sinabing napakain na niya ng almusal at pananghalian si Lola Olga. Mag-iisip pa daw siya ng ipapakain sa hapunan dito. Pinabalik na niya kami sa aming silid para makapagpahinga na daw kami at wag naming istorbohin si Lola Olga. Napahiya kaming magpipinsan kaya naman bumalik na lang kami sa loob ng kwarto. Medyo naiirita at nagtataka si Peter sa mga kinikilos ni Aling Lucrecia. Bigla-bigla na lamang daw pabago-bago ang mood nito na parang may nililihim sa amin. Sinabi naman ni Lara na ganoon naman daw ang matatanda. At saka dalawa lang sila sa bahay ni Lola Olga, kaya siguro may pagka-istrikta. Ang hindi maalis-alis sa isip namin ay ang nakakapangilabot na imahe ng rebulto, saka mga kalansay at bungo ng tao na nakita namin sa silid. Naisip namin na baka mayroong mga nangamatay sa bahay ni Lola Olga noong unang panahon at hindi na nagawang itapon ni Aling Lucrecia sa dami ng kanyang mga ginagawa. Halos 2 oras kaming nagkwentuhan at nagpalitan ng mga opinyon bago kami nakatulog. Kaso noong bandang alas 12 ay naalimpungatan ako dahil may mga yabag ng paa akong narinig sa labas. Kinalabit ako at ginising sina Peter at Lara. Bumangon kami at dahan-dahang lumapit sa pinto para mapakinggan kung sinong dumating. Binuksan namin ang kapitak ng pinto at nakita naming lumabas ng silid si Lola Olga kasama ang napakaraming tao. Sinundan namin sila ng tingin at may mga dala silang kandilang mga sindi. Sama-sama silang naglakad at naisipan naming sumunod sa kanila. Panaka-naka kaming lumabas ng kwarto at sinundan ng direksyon na tinatahak nila. Sa tansya namin ay nasa 10 hanggang 15 katao ang bisita ni Lola Olga. Kasama na doon si Aling Lucrecia at si Mang Agustos. Nagtungo silang lahat sa silid na pinuntahan naming 3 at mula sa binuksang pinto ay may nakita kaming isang babaeng nakagapos ang mga kamay at paa. May busa lang bibig at puno ng mansya ng dugo ang damit. Mayroong trono sa unahang bahagi kung saan umupo at lumuklok si Lola Olga. Sabog-sabog ang mahabang maputi niyang buhok. Namumula ang mga mata at mahahaba ang mga kuko sa kamay at paa. Parang hindi na siya ang aming lola, kung hindi isang halimaw. Maya-maya ay lumuhod ang mga tao pagkatapos ay umawit sila ng nakakapangilabot na awiting hindi namin maunawaan ng mga lingwahe. Binuksan ni Aling Lucrecia ang rebulto at tumambad ang nakakatakot nitong imahe. Tumayo ang mga tao at nagdasal pagkatapos ay sumigaw at tila pinagpupurihan ng rebulto na tinawag nilang impo. Yun daw ang Panginoon nilang nagbibigay sa kanila ng masaganang ani. Takot na takot kaming mahuling magpipinsan sa aming ginagawang panunubok lalo pa noong masaksihan namin ang unti-unting pagbabagong anyo ng mga tao. Tinubuan sila ng malalagong balahibo sa buong katawan. Kumintabang mga balat na tila mayroong mga lana. Kumapal ang mga buhok. Tumulis ang mga pangil at nanlilisik ang mga mata na katulad sa pusa. Isa-isa silang lumapit sa babae. Tinanggal ang busal sa bibig at pinagwawakwak ang dibdib nito pati tiyan hanggang sa lumabas ang bituka. Dinukot ng isang aswang ang dibdib nito kung saan kinuha niya ang puso at ibinigay kay Lola Olga. Nilantakan ni Lola Olga ang puso. Sumisirit pa ang dugo nito habang kinakagat-kagat ang luray-luray na puso. Ang iba ay pinaghatian ng atay at ang ibang laman ng loob ng babae. Samantalang ang iba ay inilagay ang sariwang dugo sa isang malaking mangkok at ipinahid sa rebulto. At ang natira ay ibinigay kay Lola Olga para inumin ito. Nakakadiri at halos mapasuka kaming magpipinsan sa aming mga nakita. Maingat kaming gumapang palayo sa silid upang hindi kami makalikha ng anumang ingay.
Matagal kami sa ganoong posisyon hanggang sa makarating kami sa aming kwarto. Inilak namin ang pinto at maluha-luha kaming nagdasal sa Diyos. Maya-maya ay nahimasmasan kaming tatlo. Napagdesisyonan naming umalis sa bahay kaso hindi namin alam kung paano. Kailangan kaming makahanap ng tao na pwedeng tumulong sa amin para makatakas, kung hindi ay baka sa susunod ay kaming magpipinsan ng patayin ng mga aswang. Halos hindi kami nakatulog sa buong magdamag pero pinilit pa rin naming umakto ng normal. Katulad pa rin ng dati ay hindi naman nakasabay sa pagkain ng almusal si Lola Olga at wala kaming ganang kumain. Pagkakita namin sa inihandang karne ni Aling Lucrecia, dahil hindi yun masyadong luto at iniisip pa namin na baka karne yun ng babaeng pinatay ng nagdaang gabi, naisipan na lamang namin na maglaban ng aming mga damit upang makapaghanda kami sa pag-iimpake ng aming gamit. Ayoko na talagang manatili pa kahit isang linggo sa bahay ni Lola. Pakiramdam ko ay masisiraan ako ng ulo sa mga nasaksihan ko sa nagdaang gabi. Tinanong namin kay Aling Lucrecia kung nasaan ang mga sabong panlaba. Itinuro niya at makikita daw namin sa may gilid ng palikuran. Pumunta kaming magpipinsan kaso wala kaming makitang sabon at kahit saang banda ng bahay ay wala kaming matagpo ang sabong panlaba. Kaya nagpaalam na muna kami kay Aling Lucrecia na maghahanap ng mabibilhang tindahan. Pasasamahan pa sana niya kami pero tumanggi kaming magpipinsan at kami na lang ang maghahanap. Talagang kinikilabutan na kami sa loob ng bahay. Nasulyapan ko pa si Aling Lucrecia na nakatanaw sa amin sa di kalayuan. Sinalubong pa kami ng ilang mga kapitbahay na mga nakangisi sa amin na para bang mga asong gutom na gutom sa masarap na pagkain. Kumaripas kami ng takbo hanggang sa makalabas kami sa malagubat na lugar na yun. May nasumpungan kaming maliit na tindahan at kaagad kaming tumawag sa tindera. May isang ali ang nagtinda sa amin ng sabong panlaba na hindi pamilyar sa amin. Tinanong namin kung bakit ganoon ang mga aura ng mga taong nakatira sa baryo San Pascual. Maingat kaming kinausap ng ali na tila takot na may ibang taong makarinig ng kanyang boses. Pabulong niyang ipinaliwanag sa amin na karamihan ng mga residente doon ay aswang. Nagpasa-pasa ang bawat salinlahi at naghawaan sa ibang tao. Kaya isinumpa yun ng gobyerno at ibang mga negosyante sa takot na baka mapatay sila ng mga aswang. Paurong ang sistema doon ng pamumuhay ng mga tao kumpara noong una. Wala doong simbahan o munisipyo o maging paaralan. Sa palagay niya ay mayroon pang natitirang mga ordinaryong tao sa baryo. Kaso ay posibleng nagtatago sila sa mga kabundukan o gulod kung saan hindi sila makikita ng mga aswang. Kaya lamang daw siya namumuhay at ang pamilya niya doon dahil mayroon silang mga pangontra kaya hindi makalapit ang mga aswang sa kanila. Sumagi sa isip ko si Lola Olga kaya tinanong ko ang tindera kung anong nalalaman niya ukol sa aming lola. Nabanggit niya sa amin na matagal na panahong nayanggaw si Lola Olga pati si Aling Lucrecia ng mga taga-baryo at pinaniniwalaang sinasaniban si Lola Olga ng Panginoong Impo ng mga aswang. Kaya ganoon na lang ang respeto ng mga kapitbahay at tagasunod niya. Sa bahay ni Lola Olga nagaganap lahat ng pagpatay sa mga inaalay na mga tao. Kung maaari daw ay tumakas na kami sa bahay nito dahil hindi na daw si Lola Olga ang nakakasama namin, kundi isang aswang at siguradong darating ang oras na kami naman ang iaalay. Biglang naglaro sa isip ko na baka gumawa lang ng kwento si Aling Lucrecia para lang papuntahin kami sa baryo at gawing bitag sa patibong. Nagpasalamat kami sa impormasyong ibinigay ng tindera pero hindi nagtagal ay dumating ang Ginoo na nakita namin sa may sapa at bumili ng tinapay sa tindahan. Kakilala pala siya ng tindera. Ginoong Victor ang kanyang pangalan at isa siyang mangangahoy at mag-uuling sa bundok. Humingi kaming magpipinsan ng tulong sa kanya para makatakas sa bahay ni Lola Olga. Nabanggit niya na may alam siyang ruta sa tabing ilog na konektado sa karagatan kung saan matatagpuan ang pier kaso lubhang delikado nun at kailangang mapagplanuhang mabuti kung paano kami makakatakas sa loob ng bahay na hindi kami mapapansin ni Aling Lucrecia.
Nagplano kami sa pagtakas sa pagsapit ng gabi dahil kabilugan nun ng buwan. At posibleng pumunta na naman ang mga deboto ni Lola Olga sa bahay. Sinabihan kami ni Ginoong Victor na aabangan niya kami sa bukana, malayo sa kakahuyan na pinagtitirikan ng mga kabahayan, sa pagsapit ng gabi. Saka kami magtutungo sa may tabing ilog. Maayos ang aming naging pag-uusap bago pa kami maghiwa-hiwalay sa may tindahan. Pagbalik namin sa bahay ay inabutan namin na mayroong ilang taong nagbubunot ng damo, nagdidilig ng mga halaman sa bakuran, nagwawalis at nagpupunas ng mga kasangkapan sa loob ng bahay. Masiglang masigla si Lola Olga na bumati sa amin at kita naming magpipinsan na nanumbalik ang kanyang lakas. Naguguluhan kaming magpipinsan dahil bigla siyang naging malambing at masayahin sa amin. Nagpanggap na lang kami na natutuwa sa kanyang panibagong lakas at bumati pa kami sa ilang mga tao sa loob ng bahay na nagsasagawa ng bayanihan. Mabilis kaming lumabas sa likod bahay at inipon ang aming mga labahin. Pagkatapos ay nagsipaglaba kami. Nakatapos naman kami kaagad at sinampay na namin ang mga damit. Bago magtanghali ay umalis ang mga tao at kami-kami na lang ang natira. Sa ikalawang pagkakataon ay nakasabay namin si Lola Olga sa pagkain. Karne ang aming ulam. Umakto kaming kumakain pero plano naming magpipinsan na isuka lahat ng mga kinain namin. Basta't hindi kami pahuhuli kay Aling Lucrecia. Nagkwentuhan kaming maglola at kinumusta ko ang prayer meeting ni Lola Olga sa nagdaang gabi. Akala ko ay magugulat siya pero ngumiti lamang siya at sinabing matagumpay yung naisagawa ng mga deboto. Inanyayahan pa niya kaming magpipinsan na kung gusto daw naming sumali sa kanila para makilala namin ang kanilang Panginoon. Tumanggi kami at sinabing sa susunod sigurong mga gabi dahil hindi kami nagpupuyat sa pagtulog. Sinubukan ko ipakita ang medalyon sa kanilang dalawa ni Aling Lucrecia kung anong magiging reaksyon nila. Inilabas ko yun at halos mapatayo sa upuan si Aling Lucrecia na namimilog ang mga mata sa takot. Nasermonan ako ni Lola Olga at tinanong kung kanino yun nagmula at kung bakit may kwintas ako ng ganoong santo. Nabanggit ko sa kanya na ibinigay sa akin ni Nanay Beatrice bilang proteksyon sa masasamang elemento. Tinanong ko sila kung bakit parang natatakot sila sa San Benito, samantalang masasamang elemento lamang ang takot sa kapangyarihan ng Diyos na lumikha. Biglang nagbago ang kanilang timpla. Nanahimik sila at parang nabahagang buntot na hindi sumagot. Kumpirmado ko nga na mga aswang sila at may pag-asa kaming makatakas sa baryo dahil mayroon akong dalang tagapagligtas. Pagsapit ng hapon ay tinipon na namin ang mga natuyong damit na nilabhan. Pinagtitiklop naming lahat at pagkatapos ay inilagay sa aming mga bagahe. Pero hindi pa namin naisasaayos dahil baka makahalata at mahuli pa kami ni Aling Lucrecia na may plano kaming umalis sa bahay. Kinagabihan maaga kaming kumain at mabilis kaming nag-impake ng aming mga dalag bagahe. Hindi pa man lang dumadating ang mga bisita ay lumabas na kami ng silid kaso pagbungad namin sa sala ay inabutan si Aling Lucrecia na pinapatuloy ang mga bisita. Bigla kaming tumakbo pabalik sa silid kaso ay may nasipa akong lata na lumikha ng ingay. Namalayan ko na lang na may humihila sa aking backpack. Paglingon namin ay nasa likuran namin si Mang Agustos at isa pang binatilyo. Nag-alsa ako kaya mabilis akong nabitawan ng matanda. Pinatakbo ako ni Lara at silang dalawang magkapatid ang dinala ng dalawang lalaki. May humabol sa aking isang babae pero mabilis akong nakarating sa may kusina. May nahawakan akong kawali at ipinalo ko sa kanyang mga braso at binti. Nagalit siya at kinuha ang kawali. Bigla kong inilabas ang kwintas at pinakita sa kanya ang medalyon. Nasilaw siya at tinakpan ng mga mata. Nakahanap ako ng tiyempo at mabilis kong isinarado at nilak ang pinto sa kusina upang hindi makapasok ang babae. Naghanap ako ng posporo. Balak ko lumikha ng apoy at malaking usok upang mataranta ang mga aswang at mawala ang atensyon nila sa mga kapinsan ko. Nakahanap ako ng posporo. Ikiniskis ko yun at nakakita ako ng papel.
Idinikit ko ang apoy pagkatapos ay inilapit ko ang papel sa mga bagay na yari sa kahoy, kung saan lumikha ng malaking usok. Napaubo ako at pilit ko binuksan ang pinto. Sumalubong ang babae, pero nagmamadali itong umatras at tumakbo pagkakita niya sa malaking usok mula sa kusina. Lumabas ako ng kusina at dumiretso sa silid, kung saan nagtitipon-tipon ang mga aswang. Sigurado ako na doon dinala sina Peter at Lara, kaya kinakailangan ko silang mailigtas bago mahuli ang lahat. Mayroon akong lugar na pinagtaguan para hindi ako mahuli ng mga aswang at nakita ko silang lahat na nagkakagulo pagkaamoy nila sa paligid na mukhang nasusunog ang bahay. Lumabas sila sa silid at walang naiwan na kahit sino man kung hindi sina Peter at Lara na mga nakatali sa upuan. Mabilis ko silang kinalagan ng panali at lumabas kami ng silid, pero pagtakbo namin sa labas ay inabutan namin ng 5 aswang na humarang sa aming daanan. Galit na galit silang umaangil sa amin. Nagtapang-tapangan ako at inilabas ko ang medalyon. Ipinakita ko sa kanila at nag-usal ako ng ama namin. Sa puntong yun ay nagkagulo ang mga aswang. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at umatras ng umatras hanggang sa makalabas kami sa lugar na yon. Tumakbo kaming muli patungo sa sala at doon ay inabutan namin sina Lola Olga at Aling Lucrecia na nasa anyo pa rin ng pagiging tao. Tinanong ni Lola Olga kung saan kami pupunta. Mukhang nararamdaman nilang may balak kaming tumakas. Nakiusap si Lara na kung pwedeng hayaan na kaming makaalis dahil ayaw naming mamatay sa kamay ng mga aswang. Tumawa si Aling Lucrecia at sinabing hindi na kami makakaalis sa lugar na yon dahil iaalay na kami sa kanilang Panginoon. Sumiklab ang galit ko at sinabing mga kampon sila ng demonyo. Hindi kami dapat nagpauto sa kanilang dalawa dahil hindi na sila ang mga taong nagmalasakit sa amin. Ang dapat sa kanila ay maparusahan dahil kumakain at pumapatay sila ng mga inosenteng tao. Inilabas ko ang medalyon at sa pagkakataong yun ay kita ko ang kanilang mga takot. Hinamon ko sila na subukan nilang lumapit sa amin, kung hindi ay ipapasunog ko ang katawan nilang lahat sa kwintas na tinataglay ko. Nagkatipon-tipon ng mga aswang sa may sala at hindi sila nakapagtangkang lumapit sa aming magpipinsan dahil hindi ko pa rin binibitawan ang hawak kong medalyon ng San Benito. Bukas ang pinto sa harapan at kung makakaalis ang isa pang aswang pati sina Lola Olga at Aling Lucrecia ay posible kaming makatakas na magpipinsan. Hindi nagtagal ay may mahaba at matulis na sibat na tumarak sa dibdib ng aswang. May kasamang abo ang naturang sibat. Umaringking ang aswang bago bumulagta sa sahig at nalagutan ng hininga. Nagulantang silang lahat at biglang umalis sina Lola Olga at Aling Lucrecia sa may pinto. Doon na kami nagkaroon ng pag-asang tumakas. Hindi namin malaman kung saan nanggaling ang sibat, pero balak din naming sunggaban ng mga aswang kahit nakarating na kami sa may pinto. Sinabihan kami ni Lola Olga na mga lapastanga ng mga apo at walang respeto sa matanda. Tumugon ako at sinabing ang mismong si Lola Olga ang tunay kong lola, ang aking igagalang at susundin. Hindi isang alimaw na kumakain at pumapatay ng mga tao. Lalo ko pang iniharap sa kanila ang medalyon hanggang sa mangislap yun at masilaw silang lahat sa liwanag. Patakbo kaming lumabas ng bahay at natanaw namin sa di kalayuan si Ginoong Victor na may dalang itak at mga sibat sa kanyang likuran. Malinaw na ang lahat. Nagmula pala ang mga sibat kay Ginoong Victor. Asintado pala siya sa paghahagis ng sibat sa mga aswang. Nagmamadali kaming lumapit sa kanya at nagpalinga-linga sa paligid. May nakita kaming mga papalabas na mga kapitbahay sa mga kabahayan, kaya kumaripas kami ng takbo upang makalabas sa lugar na yon. Hindi na kami lumingon sa aming pinanggalingan, ginamit namin lahat ng natitirang lakas para makatakas. Noong medyo nakakalayo na kami, ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa paligid hanggang sa may tumambad sa aming mga aswang. Binigyan kami ng sibat ni Ginoong Victor at tinulungan namin siyang makipaglaban. Nadaplisan siya sa balikat ng aswang pero napaulunan naman siya nito ng maraming saksak bago namatay. Pinagahampas naming magpipinsan ng sibat ang isa pang aswang. Kamuntik na kaming pagkakalmutin, buti na lang at sumalida si Ginoong Victor at nasaksak niya ito sa tiyan.
Nagmadali na kaming maglakad papasok sa isang masukal na daan, patungo sa may tabing ilog. Sinabi niya sa amin na nakahanda na ang bangka para makatawid kami patungo sa dagat. Mayroon pang natitirang biyahe ng barko sa pier. Aabot pa kami para makatakas sa baryo ng San Pascual. Kaso habang lumalapit kami sa tabing ilog ay bumubulaga naman ang mga aswang. May 3 pang aswang na humarang sa amin at sa pagkakataong yun ay muli na namang nangislap ang medalyon. Nasilaw ang mga aswang, nagtulong-tulong kami ni Peter at Lara. Pinagsasaksak namin ang isang aswang samantalang binalian ng leeg at binti ni Ginoong Victor ang isa pang aswang. Pagkatapos ay umatake pa sa kanya ang panibagong aswang na nakilala namin bilang si Mang Agustus. Ginilitan siya sa leeg ni Ginoong Victor upang tuluyang mapatay. Malakas pa rin si Ginoong Victor kahit may galos at daplis siya sa katawan. Halatang marunong sa pakikipagkumbante sa mga aswang. Lumakad na kami papunta sa may tabing ilog. Wala na kaming nakasalubong na mga aswang. Nakalagpas na kami sa may kakahuyan. Hinawi ang daan at nakita namin ang lumalagaslas na tubig mula sa tabing ilog kung saan nakita namin sa isang tabi ang bangka. Lumusong kami sa tubig at tinanggal ni Ginoong Victor ang pagkakatali ng bangka sa katawan ng isang punong kahoy. Pagkatapos ay isinudlong ito sa pasulong. Pumasok kami sa loob at kinuha ni Ginoong Victor ang sagwan. Nasa akin naman ang isa pang sagwan. Magkatuwang kaming nagsagwan patungo sa may dagat. Matagal-tagal din ang aming pagsasagwan hanggang sa makarating kami sa dagat. Lumusot kami sa isang maiksing tulay na yari sa kahoy. Inanyayahan namin si Ginoong Victor na sumama sa aming probinsya upang doon makapagsimula ng panibagong buhay. Subalit umiling-iling siya. Wala na siyang balak umalis sa San Pascual at doon na mismo siya mamamatay. Nagpasalamat siya sa aming magpipinsan dahil kahit paano ay binigyan namin siya ng pag-asang lumaban sa buhay at nagsilbi kaming inspirasyon sa kanya. Lubos din ang pasasalamat namin na kung hindi namin siya nakilala ay malamang hindi kami makakatakas sa sinumpang baryo at pinatay na kami ng mga aswang. Nagkayakap-yakap pa kami bago nagpaalam sa isa't isa. Kumaway-kaway kami kay Ginoong Victor habang nagsasagwan siya pabalik sa tabing ilog. Humabol kaming magpipinsan sa huling biyahe ng barko. Natulog kami sa loob ng barko at nakarating na kami sa daungan noong malapit na ang magbukang liwayway. Sobra-sobrang pagod at hirap ang inabot naming magpipinsan bago pa kami nakauwi sa aming mga bahay. Kamuntik pa kaming mawalan ng pera dahil nahulog ang wallet ni Lara sa daan. Mabuti na lang at may pasaherong nakakita at kaagad sinauli ang wallet. Pagka-uwi namin sa aming mga bahay ay ipinaliwanag namin ang buong pangyayari. Humagulgul ako sa pag-iyak habang nananariwa sa alaala ko ang ginawa sa amin ni Lola Olga at Aling Lucrecia. Halos hindi makapaniwala ang mga magulang ko sa malagim na sinapit ko sa baryo ng San Pascual. Sinabi ng mga magulang ko na hinding-hindi na ako babalik sa lugar na yon at hindi na nila hahayaang maulit ang nangyari. Hindi lang nila sukat akalaing magiging aswang si Lola Olga at talagang hahayaan lamang niyang patayin kaming mga apo para lang sa kanilang pag-aalay sa Panginoon. Mahal ni Nanay Beatrice si Lola Olga, pero kung hindi na ito ang kanyang ina at isang aswang na ang kumukontrol sa buong pagkatao nito, ay hindi na niya ito nararapat pahalagahan at bigyang pansin. Simula noon ay hinding-hindi na kami nakatanggap ng tawag mula kay Aling Lucrecia. Wala na rin kaming nabalitaan ukol kay Lola Olga. Binalak ng magkapatid ni Nanay Beatrice at Tia Neri gayon din ng iba pa nilang mga kapatid sa ibang lugar upang pumunta sa San Pascual para malaman ang tunay na kalagayan ni Lola Olga at kung talagang isa na nga itong aswang. Nagkasama-sama silang 5 magkakapatid at napag-alaman ko pa na mayroon pala silang kapatid na manggagamot at may kaalaman sa pagpatay sa mga aswang. Ang tatay ko pati si Tio Albert ay hindi na sumama sa magkakapatid para mabantayan kaming magpipinsan. Ganoon na lang ang dalangin namin na sana ay walang mangyari sa aming mga ina at kapatid ng mga ito patungo sa San Pascual. Inabot sila ng mga 3 araw bago nakabalik sa probinsya. Nagpakwento kami kung anong nangyari sa kanilang pagbabiyahe. Base sa kwento ni Nanay Beatrice ay hindi naman sila ginalaw ng mga residente at sa unang araw pa lang ay tinapat na nilang magkakapatid si Aling Lucrecia ukol kay Lola Olga.
Medyo hindi pala masyadong komportable si Aling Lucrecia sa nanay ko dahil may katapangan ito. At alam niyang palaban kaya naman pinagtapat nito ang katotohanan. Suhestyon ng kapatid nilang manggagamot kung maaari ay gamutin si Lola Olga at dalhin na sa probinsya upang doon na mismo matanggal ang pagkaaswang nito. Pero umalma si Lola Olga at sinabing hindi na siya aalis. Kontento na siya sa baryo at hindi na maibabalik sa dati ang kanyang pagkatao. Isa na siyang kampon ng kadiliman. Wala nang nagawa ang magkakapatid at umalis sila sa bahay ni Lola. Nangupahan sila ng 2 araw sa bahay paupahan sa bayan at pagkatapos ay bumalik na din sila sa probinsya. Masakit para sa magkakapatid na talikuran ng kanilang ina. Pero alam nila na hindi na ito katulad ng dati. Mas pinili nitong maging masama at talikuran ng pamilya. Nalungkot kami sa aming mga nalaman. Simula noon ay hindi na rin nangamusta man lang si Nanay Beatrice sa kalagayan ni Lola Olga. Sila na lang magkakapatid ang nagkontakan at nagkamustahan sa mga pangyayari sa kanilang mga buhay. Pumalik ako sa paaralan noong araw ng pasukan. Gayon din ang mga kapinsan ko pero patuloy pa rin bumabalik sa alaala ko ang nakaraan, lalo na kapag sumasapit ang buwan ng aming bakasyon. Parang natroma na akong magbakasyon sa malalayong lugar at kapag nakakarinig ako ng mga baryo, ay talagang nakakaramdam ako ng matinding kaba. Matagal kong pinaglabanan ng ganoong pag-iisip. Nawala lamang ang mga takot ko noong makapag-aral ako sa syudad at makasalamuha ng ibang mga tao bukod sa mga kamag-anak ko. Nabalitaan ko din kina Peter at Lara na kahit sila ay nakaranas din ng trauma at depresyon matapos nila sa sekundarya. Malaking adjustment din ang ginawa nila para maging handa ang isip nila sa pagsisimula ng buhay sa kolehiyo. Hindi na kami nagkasama-sama noong kolehiyo. Napalayo sila sa akin dahil pinag-aral silang magkapatid ni Tia Neri sa lugar ng tiyuhin ng kapatid ni Tio Albert. Tuwing bakasyon na lang kami nagkikita-kita sa tuwing umuuwi kami sa probinsya. Hindi rin namin alam kung sa mga panahong yun ay nabubuhay pa sina Lola Olga at Aling Lucrecia. Sa kasalukuyan ay mayroon na akong sariling pamilya. Bumukod ako sa aking mga magulang at mas pinili na mamuhay sa malayong lugar. Dito po nagtatapos ang aming kwento at sana ay marami po kayong napulot na aral batay sa aming karanasang magpipinsan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.